Ang malakas na pagbagsak ng isang makapal na folder sa ibabaw ng mamahaling marmol na lamesa ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Kasabay nito ang matalim na kidlat na gumuhit sa kalangitan na sinundan ng dagundong ng kulog. Napapitlag si Lourdes o Lulu, gaya ng tawag sa kanya. Ang init mula sa tasang ng tsa na hawak niya ay tila hindi sapat para labanan ang ginaw na biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin mula sa malamig na mga mata ng kanyang biyenan, si Doña Graciela Alcantara, patungo sa folder. Nakasulat sa pabalat ang mga salitang gumimbal sa kanyang mundo. Petition for annulment. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi pwedeng mangyari ito. Ano po ito, ma'am? Tanong niya, kahit pa alam na niya ang sagot. Nanginginig ang kanyang boses, halos hindi marinig sa lakas ng buhos ng ulan sa labas. Isang ngangising tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Doña Graciela. Ang babaeng 8 taon niyang sinubukang paglingkuran at pakisamahan ay nakatingin sa kanya ngayon na para siyang basura. Hindi ka ba marunong magbasa, Lourdes? Pirma na lang ng walang kwenta mong asawa ang kulang dyan. Pero huwag kang mag-alala, nakumbinsi ko na siya. Para na rin sa ikabubuti niya. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Lulu. Hinanap ng kanyang mga mata ang asawa, si Ramon. Nakita niya ito, nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan, nababalot ng dilim, isang anino sa sarili nilang tahanan. Hindi ito makatingin sa kanya. Nakayuko lang ito, tila binibilang ang mga disenyo ng sahig. Ramon, sigaw ng isip ni Lulu. Sabihin mong hindi totoo. Ipagtanggol mo ako. Ipagtanggol mo tayo. Pero walang salitang lumabas sa bibig ni Ramon. 8 taon, patuloy ni Doña Graciela. Tumatayo na ngayon. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan. 8 taon kitang tiniis sa pamamahay na ito. 8 taon kong pinagtiyagaan ng isang hamak na probinsyana na walang ginawa, kundi sirain ang pangalan ng mga Alcantara. Akala mo ba, dahil binigyan mo ng 2 apo ang pamilyang ito, ay magiging isa ka na sa amin? Humakbang ito palapit. Hindi ka kailanman naging karapat-dapat. Walang-wala kang dinala rito. Kaya ngayon, aalis ka na, walang-wala ka rin. Ibinuka ni Lulu ang kanyang bibig, pero walang tinig na lumabas. Ang sakit ay umaakyat mula sa kanyang dibdib, papunta sa kanyang lalamunan. Ang mga anak nila, ang 8 taong gulang niyang si Marco at ang 6 na taong gulang na si Maya. Natutulog sila sa itaas. Walang kamalay-malay na ang pamilyang pinapangarap nila ay winawasak na. Biglang napaluhod si Lulu sa malamig na sahig. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Ma'am, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Huwag niyo pong gawin to sa mga anak ko. Mga bata pa po sila. Kailangan nila ng ama. Tumingala siya kay Ramon, naghahanap ng kahit katiting na awa. Ramon, please! Pero nanatili itong parang estatwa. Isang duwag na estatwa. Tinawag ni Doña Graciela ang 2 gwardiya na nakatayo malapit sa pinto. Palabasin niyo na ang babaeng yan at dalhin niyo rito ang mga bata. Siguraduhin niyong wala siyang ibang madadalang gamit kundi ang mga suot niya sa katawan. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Lulu nang maramdaman niya ang magaspang na kamay ng mga gwardiya sa kanyang braso. Nagpumiglas siya. Hindi! Ang mga anak ko! Huwag niyong kunin ang mga anak ko! Pero huli na ang lahat. Isa pang katulong ang bumaba. Karga-karga ang natutulog na si Marco habang hila-hila naman ang umiiyak na si Maya. Mami! Mami! Saan po tayo pupunta? Tanong ni Maya. Ang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Ang tanong na yon ang tuluyang dumurog sa puso ni Lulu. Wala siyang masabi. Hinila na siya palabas ng pinto, patungo sa rumaragasang ulan. Ibinigay sa kanya ang mga anak niya. Nabasang-basa na rin ngayon. Niyakap niya sila ng mahigpit.
Sinusubukang protektahan sila mula sa lamig, mula sa katotohanang wala na silang babalikan. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang silweta ni Ramon sa bintana. Nakatingin lang ito sa kanila bago dahan-dahang isinara ang kurtina. At sa huling pagkakataon, narinig ni Lulu ang mabigat na kalabog ng bakal. Ang malaking gate ng mansyon ng mga Alcantara ay nagsara na. Tuluyan nang ipininid ang pinto sa buhay na akala niya ay para sa kanya. Nakatayo lang siya roon, yakap ang dalawang anak habang ang langit ay patuloy na lumuluha kasama niya. Wala siyang pera, wala siyang gamit, wala siyang matutuluyan, wala siyang pag-asa. Sa gitna ng paghihinagpis at ng malakas na buhos ng ulan, isang sinag ng ilaw ang tumama sa kanilang kinatatayuan. Isang luma at kinakalawang na taxi ang huminto sa tapat nila. Dahan-dahang bumaba ang bintana nito. Isang pamilyar na mukha ang sumilip, puno ng pag-aalala. "Lulu, anong nangyari sa'yo, iha?" Ang maliit na espasyo sa loob ng taxi ay puno ng amoy ng basang damit at ng mga hikbi ni Maya. Si Marco naman, na mas matanda, ay tahimik lang na nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng poste na mabilis na dumadaan, na para bang bawat isa ay isang alaala na pilit nilang iniiwan. Walang nagsasalita. Tanging si Tia Soling lang ang paminsan-minsang bumubulong ng, "Malapit na tayo mga apo, malapit na tayo." Ang bahay ni Tia Soling sa Laguna ay malayong-malayo sa mansyon ng mga Alcantara. Maliit ito, simple, at gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ngunit pagpasok nila, isang kakaibang init ang sumalubong kay Lulu. Init na hindi galing sa apoy, kundi sa pakiramdam na ligtas sila. Iyon ang unang gabi ng kanilang bagong buhay. Matapos patulugin ang mga bata sa nag-iisang kwarto ng bahay, sa isang banig na nilatag sa sahig, naupo si Lulu sa isang lumang silyang yantok sa may bintana. Hindi siya makatulog. Mula roon, tanaw niya ang madilim na bukid sa di kalayuan. 8 taon. 8 taon ng kanyang buhay ang ibinigay niya sa pamilyang yon, sa pag-asang balang araw ay matatanggap din siya. Ngayon, lahat ng yon ay naglaho na parang bula. Isang patak ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan pa ng isa, at isa pa. Napayuko siya, tinakpan ng kanyang bibig para sugpuin ang malakas na hikbi. Isang kabiguan. Isa siyang malaking kabiguan sa mga anak niya. Naramdaman niya ang isang magaspang pero maalagang kamay na humaplos sa kanyang likod. "Alam kong masakit, iha," bulong ni Tia Soling. Iniaabot sa kanya ang isang baso ng mainit na salabat. "Ubusin mo yan para gumaan ang pakiramdam mo." "Paano po ako magsisimula ulit, Tia?" Garalgal na tanong ni Lulu. "Wala po akong pera. Wala po akong trabaho. Paano ko po bubuhayin ang mga anak ko?" Umupo si Tia Soling sa tabi niya. "Noong araw, ganyan din ang tanong ko sa sarili ko," mahinang sabi nito. "Pero alam mo kung anong natutunan ko? Pwedeng kunin sa'yo ng tao ang lahat. Pera, bahay, kahit ang apelyido. Pero ang isang bagay na hinding-hindi nila makukuha sa'yo ay ang laman ng isip mo at ang kakayahan ng mga kamay mo." Tumingin si Tia Soling sa mga palad ni Lulu. "At ang mga kamay na yan, Lulu, marami yang kayang gawin." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Lulu. Kinabukasan, habang naglilinis ng mga gamit na naiwan sa maliit na aparador, isang lumang baul ang kanyang napansin. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga lumang damit at litrato, nakita niya ang isang maliit na kwaderno. Ang mga pahina nito ay naninilaw na, at ang sulat kamay ay luma na. Pero kilalang-kilala niya ito. Ito ang recipe book ng kanyang Lola Bunria. Ang pinakaiingatan nitong pamana. Binuklat niya ang mga pahina. Naroon lahat. Adobo, sinigang, kare-kare. At sa pinakahuling pahina, ang pinakasikat sa lahat, ang sikretong recipe ng kanyang lola para sa pinakamasarap na pandesal na natikman niya sa buong buhay niya.
Ang Bunrio Pandesal. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Gamit ang kaunting perang ipon ni Tia Soling, bumili si Lulu ng harina, lebadura at iba pang sangkap. Sa maliit na kusina ng kanyang tiyahin, sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman niyang muli ang pamilyar na pakiramdam ng masa sa kanyang mga kamay. Naghalo siya, nagmasa at nagpaalsa para siyang bumalik sa pagkabata noong tinuturuan pa siya ng kanyang lola. At nang isalang na niya ang unang batch ng pandesal sa luma nilang pugon, isang pambihirang amoy ang kumalat sa buong kabahayan. Amoy ng bagong lutong tinapay, may halong tamis at init. Amoy ng pag-asa. Naglagay siya ng isang maliit na mesa sa tapat ng kanilang bahay. Sa una, ang mga kapitbahay lang ang bumibili na naakit sa mabangong amoy. "Naku, ang sarap naman nito, Lulu," sabi ni Aling Nena. "Parang pandesal ni Kabunria." Bawat papuri ay nagbibigay lakas sa kanya. Bawat pisong kinikita niya ay parang gintong nagpapaalala sa kanya na kaya niya. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang hapon, habang abala siya sa pagbebenta, isang makintab at itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng kanyang munting pwesto. Lahat ng mga kapitbahay ay napatingin. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Matangkad ito, gwapo, at mukhang hindi nababagay sa simpleng kalye nila. Huminto ang lalaki sa harap ng mesa, tila hindi pinapansin ang alikabok sa kanyang mamahaling sapatos. Pumikit ito at huminga ng malalim na para bang ninanamnam ang hangin. Pagkatapos, nagsalita ito sa isang boses na mahinahon ngunit puno ng kahulugan. "Ang amoy na to, matagal ko nang hinahanap." Napahigpit ang hawak ni Lulu sa sandok na gamit niya. Ang lalaki sa harap niya ay tila nanggaling sa ibang mundo. Ang amoy ng kanyang pabango ay pinaghalong mamahaling leather at citrus. Isang amoy na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Lahat sa kanya, mula sa perpektong gupit ng buhok hanggang sa makintab na sapatos, ay nagpapaalala kay Lulu sa buhay na pilit niyang tinatalikuran. Isa siguro sa mga bisita ng mga alkantara na naligaw. Isip niya. Agad siyang nakaramdam ng kaba. Kumuha ang lalaki ng isang piraso ng pandesal mula sa basket. Hindi ito nag-atubiling umupo sa isang maliit na bangkong kahoy na naroon. Sa kabila ng alikabok, tiningnan niya ang tinapay na para bang isa itong alahas. At nang kagatin niya ito, napapikit siya. Para kay Lulu, ang bawat segundo ay tila isang oras. Pinanood niya ang bawat reaksyon sa mukha nito. May maliit na ngiting namuo sa gilid ng mga labi nito. Isang ngiti na hindi mapanlait kundi puno ng alaala. Ganitong-ganito pa rin ang lasa. Halos pabulong na sabi ng lalaki, mas para sa sarili nito kaysa para kay Lulu. Nang sa wakas ay imulat nito ang mga mata at tumingin sa kanya, nakita ni Lulu ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Paghanga. "Ako si Elias Robles." Pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. CEO ng Robles Foods. Halos mabitawan ni Lulu ang kanyang hawak. Robles Foods, ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa bansa. Isang pangalan na madalas niyang marinig na binabanggit ni Doña Graciela nang may halong inggit at paghamak. Nag-aalangan niyang tinanggap ang kamay nito. Ang palad nito ay mainit at magaspang, kamay ng isang taong marunong magtrabaho, hindi tulad ng malalamig at maninipis na kamay ni Ramon. "Lourdes Marquez po," sagot niya, agad na binawi ang kanyang kamay. "Alam ko," sabi ni Elias. At sa pagkakataong yon ay napansin ni Lulu ang lungkot sa kanyang mga mata. "O mas kilala ko siguro ang lola mo, si Lola Bunria. Siya ang dating kusinera ng pamilya namin. Noong nagsisimula pa lang kami. Noong mga panahong halos walang-wala pa kami." Natigilan si Lulu. "Ang pandesal na ito," patuloy ni Elias,
Itinataas ang kalahati pang tinapay. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob noong bata ako. Sa tuwing pakiramdam ko ay susuko na ang mga magulang ko sa negosyo, lulutuan kami ni Lola Bunria nito. Sabi niya, ang buhay parang masa. Kailangan lang ng tamang pampaalsa at pasensya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lulu. Pero hindi dahil sa lungkot, dahil sa pagkamangha. Ang recipe ng kanyang lola ay hindi lang pala isang listahan ng mga sangkap. Isa pala itong kwento. Hindi ako naparito para magbigay ng limos, Lords. Seryosong sabi ni Elias na tila nabasa ang takot sa kanyang isipan. Naparito ako para mag-alok ng isang partnership. Inilabas nito ang isang business card at isang manipis na folder. Gusto kong dalhin ang Bunrio Pandesal sa buong Pilipinas. Gusto kong magtayo tayo ng isang brand na sumisimbolo sa katatagan at pag-asa. Tatawagin natin itong Kusina Liwanag. Kusina Liwanag. Ang kusina ng liwanag. Napatitig si Lulu sa lalaki. Ang mga salita nito ay tila musika sa kanyang pandinig. Ngunit kasabay ng pag-asang sumisibol sa kanyang dibdib ay ang takot na gumagapang sa kanyang likod. Ang mundo ng negosyo. Ang mundo ng mayayaman, iyon ang mundong nagwasak sa kanya. Sir, hindi ko po yata kaya, mahinang sabi niya. Nagtitinda lang po ako sa kalye. Wala po akong alam sa negosyo. Ang kailangan ko ay ang puso mo sa pagluluto, Lords. Ang talento mo, ang kwento mo. Giit ni Elias. Ang bahala na ako sa negosyo. Magtiwala ka sa akin. Nang gabing iyon, hindi na naman makatulog si Lulu. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang alok ni Elias. Ikinuwento niya ang lahat kay Tia Soling habang naghahapunan sila. Anak, minsan lang kumatok ang oportunidad. Payo ng kanyang tiyahin. Pero tingnan mong mabuti ang taong kumakatok. Ang mga alkantara, tiningnan kanila mula taas pababa. Pero ang binatang yan, si Elias, paano kanya tiningnan? Naalala ni Lulu. Tiningnan siya ni Elias ng diretso sa mata. Walang halong awa. Walang halong pangmamaliit. Tanging respeto. Bago matulog, sinilip niya ang kanyang mga anak. Mahimbing silang natutulog. Ang mga munti nilang muka ay payapa. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang liwanag. Para sa kanila, kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang subukan. Kinabukasan, isinuot ni Lulu ang pinakamatinong damit na ipinahiram sa kanya ni Tia Soling. Sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay parang isang hakbang palayo sa luma niyang buhay. Huminto siya sa tapat ng isang nagtataasang gusali na may malaking pangalan, Robles Foods Tower. Nanginginig ang kanyang mga tuhod pero nagpatuloy siya sa paglakad. Pumasok siya sa malawak na lobby. Pakiramdam niya ay lulunukin siya ng lugar anumang oras. Sumakay siya sa elevator. Ang puso niya ay kumakarera. Kasabay ng pag-akyat nito sa mga palapag. Pagbukas ng pinto, naroon na si Elias. Naghihintay sa kanya na may maliit na ngiti. Tumayo si Lulu sa harap nito. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Inangat niya ang kanyang tingin. Sinalubong ang mga mata ng lalaking nag-aalok sa kanya ng bagong simula. Sir Elias. Panimula niya, ang kanyang boses ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Tinatanggap ko po ang alok ninyo. Ang araw ng pagbubukas ng unang branch ng Kusina Liwanag ay puno ng liwanag at pag-asa, gaya mismo ng pangalan nito. Nakatayo si Lulu sa tabi ni Elias sa harap ng maliit ngunit magandang pwesto. Ang puso niya ay umaapaw sa pasasalamat. Ang amoy ng bagong lutong Bunrio Pandesal ay humahalo sa hangin, nangaakit sa bawat taong dumadaan. Napakaraming tao, mga taga-media, mga food blogger, at mga ordinaryong customer na naantig sa kanyang kwento. Handa ka na ba, Lourdes? Bulong ni Elias. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi.
Tumango si Lulu, hindi maalis ang tingin sa logo ng kanilang tindahan. Isang sumisikat na araw sa likod ng isang pirasong pandesal. Salamat po, Sir Elias. Sa lahat-lahat. Elias na lang, sagot nito. Magkasosyo tayo, hindi mo ako amo. Sabay nilang ginupit ang pulang laso. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanila. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Lulu na siya ay nakatayo sa isang lugar na para talaga sa kanya. Isang lugar na itinayo, hindi ng yaman o apelyido, kundi ng sarili niyang mga kamay. Samantala, sa malamig at malawak na sala ng mansyon ng mga Alcantara, galit na ibinato ni Doña Graciela ang kanyang tablet sa pader. Nagkapira-piraso ito, gaya ng kanyang pagtitimpi. Nasa screen ang litrato ni Lulu at Elias. Magkatabing nakangiti habang ginugupit ang laso. Ang headline ng online article. Mula sa abo, ang kwento ng pagbangon ni Lourdes Marquez at ng Kusina Liwanag. Walang hiya! Sigaw ni Doña Graciela sa kawalan. Paano niya nagawa ito? Isang hamak na probinsyana. Dapat ay nagmamakaawa siya sa lansangan ngayon. Ang tagumpay ni Lulu ay isang personal na insulto para sa kanya. Pinapatunayan nito na mali siya. Na si Lulu ay may halaga, kahit wala ang pangalang Alcantara. At iyon ay isang bagay na hinding-hindi niya matatanggap. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial. Hello? May ipapagawa ako sa'yo, sabi niya sa malamig na boses. Gusto kong sirain ang pangalan ng isang baba. Gusto kong isipin ng buong mundo na isa siyang magnanakaw. Ilang araw ang lumipas. Ang Kusina Liwanag ay patuloy na dinudumog. Gabi-gabi, pagod pero masaya si Lulu. Umuwi sa bahay ni Tia Suling. Isang gabi, habang nag-i-scroll sa kanyang cellphone para basahin ang mga positibong review, isang komento ang pumukaw sa kanyang pansin. Magnanakaw! Ang recipe ng pandesal na yan ay pag-aari ng mga Alcantara. Nagtrabaho lang ang lola niya sa kanila dati. Natawa si Lulu sa una. Isang basher lang siguro, pero may sumunod pang isa at isa pa. Kaya pala iniwan ng asawa, mga agaw at magnanakaw. Huwag suportahan ng Kusina Liwanag. Kwento ng kasinungalingan. Unti-unting nanikip ang kanyang dibdib. Ang mga salita ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang balat. Nag-iiwan ng makating sakit. Paano? Sino ang gumagawa nito? Kinabukasan sa opisina, ipinakita niya ang mga komento kay Elias. Kumunot ang noo nito. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Huwag mong pansinin ang mga yan, Lulu. Alam natin ang totoo. Pero paano kung maniwala ang mga tao? Nanginginig na, sabi ni Lulu. Paano kung masira ang lahat ng pinaghirapan natin? Hinawakan ni Elias ang kanyang balikat, isang hawak na nagbibigay ng lakas. Hindi ako papayag na mangyari iyon. Paninindigan kita. Paninindigan natin ang kwento mo. Gumaan ang pakiramdam ni Lulu, ngunit ang kaba ay naroon pa rin. Nang gabing iyon, nakita siya ni Tia Suling na nakatulala sa bintana. May problema ba, anak? Ipinakita ni Lulu ang mga kumakalat na tsismis. Habang binabasa ito ni Tia Suling, napansin ni Lulu ang pagbabago sa mukha nito. Ang laging maamong mukha ng kanyang tiyahin ay biglang nagpakita ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Galit. Isang malalim at nananahimik na galit. Bago pa man makapagsalita si Lulu, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na pamilyar sa kanya, ngunit matagal nang hindi tumatawag. Si Ramon. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Lulu? Ang boses sa kabilang linya ay mahina at puno ng pag-aalinlangan. Kumusta ka na? Hindi sumagot si Lulu. Ano ang karapatan nitong magtanong? Nagpatuloy si Ramon. Nakita ko yung mga balita sa internet. Huminto ito sandali. Lulu, totoo ba ang sinasabi ni Mami? Ano?
Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Lulu. Isang salitang puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ang taong dapat ay pinakakilala sa kanya sa buong mundo, ay nagtatanong kung totoo ba ang mga kasinungalingan laban sa kanya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ramon sa kabilang linya. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo, Lulu, pero kilala mo si Mami. Hindi naman siya magsasabi ng ganoon kung walang kahit katiting na. Hindi na niya pinatapos si Ramon. Pinatay niya ang tawag. Ibinagsak niya ang cellphone sa mesa at napahawak sa kanyang dibdib. Mas masakit pa ito kaysa sa gabing pinalayas siya. Dahil sa gabing iyon, galit at pagkamuhi ang naramdaman niya. Ngayon, ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagkabigo. Ang huling hibla ng pag-asang baka sakaling may natitira pang kabutihan kay Ramon ay naputol na. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot. Ang mga chismis na nagsimula lang sa comment section ay naging ganap ng sunog na kumakalat sa buong social media. May mga artikulong lumabas, may mga vloggers na nagbigay ng kanilang opinyon. Ang kwento ay nabaluktot. Si Lulu, ang kawawang probinsyana, ay ginamit lang pala ang pamilya Alcantara para makuha ang family heirloom recipe nila bago siya nakipaghiwalay. Nagsimula nang bumaba ang benta ng kusina liwanag. Ang mga partner suppliers na dati masayang-masaya sa kanilang tagumpay ay biglang naging malamig at nag-aalangan. Lulu, kailangan nating gumawa ng paraan, sabi ni Elias sa isang emergency meeting. Ang kanyang muka na laging kalmado ay nagpapakita na ngayon ng bahid ng pag-aalala. Our PR team is doing their best, pero napakalakas ng makinarya ng nanay ni Ramon. Anong gagawin natin? Tanong ni Lulu. Ang boses ay pagod. Paano natin lalabanan ang isang kasinungalingan na mas pinaniniwalaan pa kaysa sa katotohanan? Sa pamamagitan ng katotohanan, matatag na sagot ni Elias. Magpapatawag tayo ng press conference. Ikaw mismo ang magsasabi ng iyong panig. Takot. Iyon ang unang naramdaman ni Lulu. Ang humarap sa mga kamera, sa mga mapanuring mata ng publiko. Pero nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Elias, nakahanap siya ng lakas. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man nila maisakatuparan ang kanilang plano, gumawa na ng sariling hakbang si Doña Graciela. Nagpatawag ito ng sarili niyang press conference. Nanonood si Lulu sa maliit na telebisyon sa bahay ni Tia Soling, kasama ang kanyang tiyahin at si Elias na dumating para samahan siya. Lumabas si Doña Graciela sa harap ng mga kamera. Ang muka ay basang-basa sa peking luha. Nakasuot ito ng itim na para bang nagluluksa. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Hindi ko na po sana ilalabas ang panig ng aming pamilya. Simula niya, humihikbi. Dahil ayaw naming masira ang ina ng aming mga apo. Pero sobra na po ang paninira niya sa amin. Ikinuwento niya ang isang bersyon ng mga pangyayari na binaliktad ang lahat. Siya ang mabait na biyenan na tinanggap ang isang mahirap na dalaga. Si Ramon, ang mapagmahal na asawa na binigay ang lahat. At si Lulu? Si Lulu ang ahas na inalagaan nila na tinuklaw sila sa huli. Ang recipe na yon, minanapan ng aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Pagsisinungaling ni Doña Graciela, hawak-hawak ang isang rosaryo. Ipinagkatiwala namin ito sa kanya dahil akala namin ay pamilya na ang turingan. Pero ginamit niya lang pala ito para sa sarili niyang ambisyon. Napayuko si Lulu at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang sakit, ang hapdi. Parang pinapanood niyang durugin ng isang dambuhalang makina ang lahat ng itinayo niya. Naramdaman niya ang kamay ni Elias sa kanyang balikat, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Pero kahit na, pakiramdam niya ay gumuho na ang mundo. Nang araw na yon, isang reporter ang nag-abang sa kanya sa labas ng bahay ni Tia Soling.
Itinutok nito ang kamera at mikropono sa kanyang mukha. Ma'am Lulu, ano po ang masasabi niyo sa akusasyon ni Doña Graciela na ninakaw niyo ang recipe ng kanilang pamilya? Natigilan si Lulu. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Sa likod ng reporter, nakita niya ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga kapitbahay. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Isinara ang pinto sa mundong humuhusga sa kanya. Gabi na nang mahanap siya ni Elias sa bakuran, nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga, tahimik na umiiyak. Hindi ito nagsalita. Umupo lang ito sa tabi niya. Inabutan siya nito ng isang panyo. Pasensya na, Lulu. Bulong nito. Hindi ko akalain na ganito kalala ang gagawin niya. Bakit ganito sila? Tanong ni Lulu. Ang boses ay basag. Bakit kailangan nilang sirain ako ng ganito? Hindi nakasagot si Elias. Tumingala na lang sila pareho sa madilim na kalangitan. Samantala, sa opisina ni Elias, isang junior executive ang nagmamadaling pumasok. Ang muka ay maputla. Sir Elias, sabi nito sa kanyang assistant. Nanginginig ang boses. May pinakalat si Doña Graciela, isang video. POV, Lulu. Kinabukasan, gumising si Lulu na may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may masamang mangyayari at hindi nga siya nagkamali. Isang link mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok sa kanyang cellphone. Nang buksan niya ito, isang video ang bumungad sa kanya. Ang video ay malabo. Tila kuha mula sa malayo. Nasa isang parking lot sila ni Elias. Gabi iyon. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, naalala niya ang gabing iyon. Pagod na pagod siya at pinanghihinaan ng loob. Tinapik lang ni Elias ang kanyang balikat para sabihing, kaya mo yan. Pero hindi iyon ang ipinapakita ng video. Ang video ay pinutol at inedit. Ang simpleng pagtapik sa balikat ay ginawang mukhang isang mahigpit na yakap. Ang anggulo ng kuha ay ginawang tila ang kanilang mga muka ay magkalapit na magkalapit. At sa tulong ng malungkot na background music at slow motion effect, ang isang inosenteng eksena ay naging isang tagpo ng lihim na pag-iibigan. Ang pinakamasaklap na bahagi ay ang dulo. Isang voice-over na halatang hindi boses niya ang nagsabing, "Mahal kita, Elias." Noon pa man, nabitawan ni Lulu ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig at nagbasag ang screen. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Nasusuka siya. Isang kasinungalingan na binuo para wasakin hindi lang ang kanyang negosyo, kundi ang kanyang pagkatao. Ang kanyang dangal bilang isang babae, bilang isang ina. Kasabay nito, ang kanyang anak na si Maya ay pumasok sa kwarto. Umiiyak. Mami, hikbi ng bata. Sabi po ng kalaro ko, may bago ka na raw pong papa. Totoo po ba yon? Niyakap ni Lulu ang kanyang anak. Isang yakap na puno ng sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Paano niya ipapaliwanag sa isang 6 na taong gulang ang kasamaan ng mundo? POV, Ramon. Pinapanood ni Ramon ang video sa kanyang laptop, paulit-ulit. Ang bawat panonood ay parang isang kutsilyong lalong bumabaon sa kanyang puso. Isang parte niya ang nagsasabing, hindi ito totoo. Kilala niya si Lulu. Hindi ito gagawa ng ganoong bagay. Pero ang isa pang parte, ang parte na duwag at laging sunod-sunuran sa kanyang ina, ay bumubulong. Paano kung totoo? Pumasok si Doña Graciela sa kanyang study. May dalang isang tasa ng kape. Isang ngawangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nakita mo na ba, anak? Iyan ang babaeng sinasayang mo ng panahon. Mami, bakit niyo ginagawa to? Tanong ni Ramon. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkalito. Sumusobra na po kayo. Ang ngiti ni Doña Graciela ay nawala. Napalitan ng isang malamig na titig. Ginagawa ko ito para sa'yo. Para sa pamilyang ito.
Binubulag ka ng pag-ibig mo sa babaeng yan. Hindi mo nakikita na ginagamit ka lang niya. Ginagamit niya tayong lahat. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang mukha. Ako ang nanay mo, Ramon. Alam ko kung ano ang makakabuti para sa'yo. Maniwala ka sa akin. Ang mga salita nito ay lason na gumapang sa kanyang ugat. Sa buong buhay niya, hindi niya natutunang tumayo laban sa ina. Ang pagmamahal nito ay isang hawla. Isang hawlang gawa sa ginto, pero hawla pa rin. Pero ang mga bata, Mommy, halos pakiusap na, sabi niya. Nasasaktan na sila. Sandali lang yan. Makakalimutan din nila ang nanay nila kapag nahanapan na kita ng bago at mas karapat-dapat na asawa. Sagot nito na parang nag-uusap lang sila tungkol sa pagbili ng bagong damit. Natulala si Ramon. Sa sandaling iyon, nakita niya ang tunay na kulay ng kanyang ina. Hindi ito pagmamahal. Ito ay pagkontrol, isang obsesyon. POV, Lulu. Sinubukan niyang tawagan si Ramon. Umaasa, sa kabila ng lahat, na may gagawin ito. Na ipagtatanggol nito ang alaala ng kanilang pagsasama, kung hindi na para sa kanya, para man lang sa kanilang mga anak. Sumagot ito. Ramon, sabi niya, ang boses ay basag. Alam mong hindi totoo yon. Parang awa mo na. Sabihin mo ang totoo. Sabihin mong kasinungalingan lang ang lahat. Narinig niya ang mabigat na paghinga sa kabilang linya. Isang mahabang, nakakabinging katahimikan. Ramon, please! Pagmamakaawa niya. Ang narinig niya bilang sagot ay ang tunog ng pagbaba ng telepono. Katahimikan. Iyon ang sagot niya. Ang pananahimik niya ang kumukumpirma sa lahat ng kasinungalingan. Napasandal si Lulu sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan nang namatay. Talo na siya. Sinira na nila siya. POV, Ramon. Matapos ibaba ang telepono, napasuntok si Ramon sa pader. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang nararamdaman. Duwag. Duwag ka. Sigaw ng isang boses sa kanyang isipan. Lumabas siya ng kanyang study. Gulong-gulo ang isip. Dumaan siya sa sala at narinig niya ang kanyang ina na may kausap sa telepono. Nakatalikod ito. Hindi napansin ang kanyang presensya. Ang boses nito ay masaya at kampante. Oh, kumalat na. Magaling. Tumawa ito ng mahina. Siguraduhin mong hindi na siya makakabangon pa, kahit kailan. Isang malamig na katotohanan ang tumama kay Ramon na parang kidlat. Hindi ito ginagawa ng kanyang ina para sa kanya. Ginagawa niya ito para sa sarili niya, para sa kanyang pride, at handa itong sirain ng lahat, kahit pa ang sarili niyang pamilya, para lang manalo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na dapat ay matagal na niyang ginawa. Ang mga salita ni Doña Graciela ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ramon na parang isang basag na kampana. Siguraduhin mong hindi na siya makakabangon pa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan at takot na bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho, na pinalitan ng isang malinaw at matinding damdamin. Pagsisisi, isang pagsisisi na halos hindi niya kayang dalhin. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Ang pananahimik niya ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang ina. Ang kaduwagan niya ang sumira sa babaeng minsan niyang pinangakuang pro-protektahan. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Hinintay niyang maging tahimik ang buong mansyon. Hinintay niyang marinig ang mahinang hilik mula sa kwarto ng kanyang ina. At saka siya kumilos. Dahan-dahan, pumasok siya sa home office ni Doña Graciela. Ang bawat pagtapak niya sa sahig ay maingat. Ang bawat paghinga niya ay pigil. Ang lugar na dati sumisimbolo sa kapangyarihan ay isa na ngayong crime scene sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang laptop nito
Password protected. Sinubukan niya ang birthday nito. Mali. Ang pangalan ng kanyang ama. Mali. Pagkatapos, sinubukan niya ang isang bagay na halos hindi niya na maalala. Marco Maya, ang pinagsamang pangalan ng kanyang mga anak. Nag-unlock ang screen. Napapikit si Ramon. Kahit pala sa kasamaan nito, may isang parte pa rin ang kanyang ina na kinikilala ang kanyang mga apo. O baka naman, ginagamit lang niya ito bilang simbolo ng pag-aari. Ginalugad niya ang mga files, ang email, ang lahat. At doon niya natagpuan ang mga resibo, mga digital receipt ng malalaking halaga na ibinayad sa isang kumpanyang kilala sa pagpapakalat ng fake news at paninira online. Sunod niyang kinuha ang cellphone nito na nakacharge sa mesa. Nagdasal siya na sana ay pareho lang ang password. At ganoon nga, doon, sa ilalim ng deleted items ng voice recordings, natagpuan niya ang kailangan niya. Ang buong, hindi pa na-edit na recording ng tawag nito sa taong inutusan nitong gumawa ng video. Malinaw na malinaw ang bawat salita, bawat utos. Kinopya niya ang lahat sa isang maliit na flash drive na nakasuksok sa kanyang keychain. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang isang matinding lungkot. Ito ang kanyang ina. At ito ang ginagawa niya para itama ang mga pagkakamali nito. Bago umalis, napansin niya ang isang lumang photo album sa isang estante. Binuklat niya ito. Naroon ang mga litrato noong bagong kasal pa lang sila ni Lulu. Ang mga ngiti nila ay totoo. Ang saya ay hindi peke. Sa isang litrato, kasama nila ang isang babaeng nakangiti rin. Nakauniforme ng katulong, si Soling. Ang tumayong parang pangalawang ina ni Lulu sa mansyon bago ito biglang pinaalis ni Doña Graciela nang walang malinaw na dahilan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinabukasan, nagmaneho si Ramon papuntang Laguna. Ang bawat metro na nilalakbay ng kanyang sasakyan ay parang isang hakbang palayo sa lason ng mansyon. Huminto siya sa di kalayuan mula sa bahay ni Tia Soling, hindi sigurado kung paano haharap sa kanila. Nakita niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa bakuran. Mukha silang masaya, mas malaya, kahit nasa gitna ng kahirapan. Nakita niya si Lulu na nagdidilig ng halaman. Ang mukha nito ay pagod, pero determinado. Lumabas si Tia Soling para magsampay. Sa pagkakataong yon, lumakas ang loob ni Ramon. Lumabas siya ng sasakyan at lumapit. Nagulat si Tia Soling nang makita siya. Ang mga mata nito ay nagpakita ng pag-iingat at kaunting galit. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig na tanong nito. "Gusto ko lang pong makita. Gusto ko lang pong malaman kung okay sila," sabi ni Ramon. Ang boses ay halos mabasag. "Tia Soling, patawarin niyo po ako. Alam kong..." "Ang patawad ay hindi sa akin hinihingi, Ramon," putol ni Tia Soling. Napaiyak si Ramon. Hindi na niya napigilan. Sa harap ng matandang babae, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. "Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Sinisira na ni Mami ang lahat. Ang buhay ni Lulu, ang kinabukasan ng mga anak ko." Tinitigan siya ni Tia Soling ng matagal. Tila sinusuri nito ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Tila hinahanap kung ang pagsisisi niya ay totoo. At sa huli, tila nakita nito ang hinahanap. "Halika, pumasok ka," sabi nito sa mas mahinahong boses. Sa loob ng maliit na sala, ikinuwento ni Ramon ang lahat. Ang kanyang mga natuklasan, ang kanyang plano. Nakikinig lang si Tia Soling. Tumatango paminsan-minsan. Nang matapos si Ramon, tumayo si Tia Soling at kumuha ng isang maliit na lata ng biskwit mula sa isang aparador. Ngunit hindi biskwit ang laman nito. Kumuha ito ng isang luma at may kalawang ng USB flash drive. Inabot niya ito kay Ramon. "Ano po ito?" tanong ni Ramon. "Matagal na panahon akong nanilbihan sa mansyon, Ramon," sabi ni Tia Soling. Ang boses ay puno ng bigat ng nakaraan.
Akala ng nanay mo ay isa lang akong hamak na utusan na walang nakikita at walang naririnig. Pero nagkakamali siya. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Ramon. Nandyan ang katibayan na hindi lang si Lulu ang sinira ng nanay mo. Ang video ay parang isang mabangis na apoy na tumupok sa lahat ng natitirang pundasyon ng kusina liwanag. Ang huling malaking investor na sumusuporta sa kanila ay tumawag para sabihing magba-back out na sila. Ang may-ari ng mga pwestong inuupahan nila para sa mga bagong branch ay nagpadala ng notice of contract termination. At ang pinakamasakit sa lahat, isang sulat mula sa abogado ni Ramon ang dumating. Isang formal na petisyon para sa full custody ng mga bata. Ginagamit ang video bilang ebidensya ng kanyang pagiging isang immoral and unfit mother. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Nakatayo si Lulu sa gitna ng kanilang commissary, ang lugar na dati puno ng buhay at tawanan ng mga empleyado. Ngayon, ito'y tahimik. Ang mga oven ay malamig. Ang mga sahod ng mga trabahador ay hindi na niya kayang bayaran. Pasensya na po kayo, sabi niya sa kanyang mga staff. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Sinubukan ko po, pero isa-isang lumapit sa kanya ang mga empleyado. Walang galit sa kanilang mga mata. Sa halip, pag-unawa at lungkot. Okay lang po, Ma'am Lulu. Lalaban po kayo. Sabi ng isa sa kanyang mga panadero. Naniniwala po kami sa inyo. Pero paano ka lalaban kung wala ka ng armas? Paano ka babangon kung ang lahat sa paligid mo ay ginagawa ang lahat para manatili kang nakalugmok? Nang gabing iyon, dumating si Elias sa bahay ni Tia Soling. Ang kanyang mukha ay seryoso, pero ang kanyang mga mata ay malambot. Pinatawag ako ng board of directors kanina. Sabi niya habang nakaupo sila sa maliit na beranda. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ni Lulu. Pinapatanggal na nila ako sa partnership natin? Tanong ni Lulu. Ang boses ay walang emosyon. Handa na siyang marinig ang pinakamasama. Umiling si Elias. Pinapipili nila ako, ang Robles Foods o ang Kusina Liwanag. Napatingin si Lulu sa kanya. Ang Robles Foods ay buhay ni Elias. Ito ang ipinundar ng kanyang mga magulang, ang kanyang pamana. Elias, hindi mo kailangang gawin to, sabi ni Lulu. Ang tinig ay nagmamakaawa. Sapat nang nasira ang buhay ko. Huwag mo nang hayaang masira pa ang sayo. Tinitigan siya ni Elias. Isang titig na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Lulu, noong una kitang makita, ang nakita ko ay isang babaeng kayang magtayo ng isang bagay na maganda mula sa wala. Ang paniniwala ko sa iyo ay hindi nakasalalay sa kung ano ang sasabihin ng board o ng buong mundo. Nakasalalay ito sa kung sino ka. Humakbang ito palapit sa kanya. Tinanggihan ko ang hiling nila kung kinakailangang gamitin ko ang sarili kong pera para ituloy ang Kusina Liwanag. Gagawin ko dahil naniniwala ako sa iyo. Sa unang pagkakataon, ang mga salitang narinig niya ay hindi dahil sa awa. Ito ay dahil sa paniniwala. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa ibang tao. Napaluha si Lulu, pero hindi na ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng pasasalamat. Ang launching ng bago nating produkto, tuloy pa ba? Tanong niya, pinupunasan ng kanyang mga pisngi. Tumango si Elias, kung gusto mo, kung kaya mo. Isang bagong determinasyon ang biglang umapoy sa puso ni Lulu. Maaaring kinuha na sa kanya ang lahat, pero may isang bagay na hindi nila makukuha, ang kanyang tapang. Ang tapang na nagmula sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Itutuloy natin, matatag niyang sabi. Niyakap niya ang kanyang 2 anak ng gabing iyon, mas mahigpit kaysa dati. Mga anak, kahit anong mangyari bukas, tandaan niyo, mahal na mahal kayo ni Mami at hinding-hindi ako susuko para sa inyo. Dumating ang araw ng product launch. Ang venue ay maliit lang,
Isang function hall na kayang bayaran ng natitirang pera ni Elias. Napakaraming media ang dumating, pero alam ni Lulu na hindi sila nandoon para suportahan siya. Nandoon sila na parang mga buwitre, nag-aabang sa kanyang pagbagsak, handang-handa para sa panibagong headline. Nakatayo siya sa backstage, nanginginig ang mga kamay, tinitingnan ang hostile na crowd mula sa siwang ng kurtina. Kaya ko ba to? Tanong niya sa sarili. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo nang makita niya ang isang pamilyar na figura na dumarating sa entrance. Nakasuot ito ng isang mamahaling damit. Naglalakad na para bang pag-aari niya ang buong mundo. Si Doña Graciela, isang matamis, mapanlait na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, katapusan mo na. Ang presensya ni Doña Graciela ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok sa buong kwarto. Lahat ng kamera ay biglang napunta sa kanya. Ang mga flash ay kumikislap na parang mga bituin sa isang madilim na gabi. Naglakad ito papunta sa harap na upuan na tila isang reyna na handa ng panoorin ang pagbitay sa kanyang kaaway. Nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Lulu. Napatingin siya kay Elias na nasa tabi niya. Kaya mo yan. Bulong nito, ang boses ay matatag. Iyon lang ang kailangan niya. Huminga siya nang malalim at lumabas sa entablado. Isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga matang nakatingin sa kanya ay puno ng panghuhusga. Ang mga mikropono ay nakaamba, naghihintay sa bawat salita niya na maaari nilang gamitin laban sa kanya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, nanginginig ang boses. Ako po si Lourdes Marquez at narito po ako para... Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang boses mula sa audience ang sumigaw. Para aminin na isa kang magnanakaw at manloloko? Sinundan ito ng tawanan at bulungan. Napapikit si Lulu. Ang sakit ay tila isang alon na gustong lumunod sa kanya. Pero naalala niya ang kanyang mga anak. Naalala niya ang paniniwala ni Elias. Iminulat niya ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong ito, hindi natakot ang laman ng mga ito, kundi determinasyon. Hindi po. Matatag niyang sagot. Mas malakas na ngayon. Narito po ako para ipaglaban ang katotohanan. Biglang tumayo si Doña Graciela. Lahat ng atensyon ay napunta ulit sa kanya. At ano ang katotohanan, Lourdes? Na ginamit mo ang kahinaan ng anak ko? Na niloko mo ang pamilya namin? Na inakit mo ang business partner mo habang kasal ka pa? Sunod-sunod ang mga tanong na parang mga bala. Tama na. Isang boses ang pumunit sa tensyon. Isang boses na pamilyar sa lahat. Lahat ay napalingon sa entrance ng hall. Nakatayo roon si Ramon Alcantara. Hindi na siya ang duwag na anino sa hagdanan. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na matagal nang nawala. Tapang. Gulat ang makikita sa mukha ni Doña Graciela. Ramon, anong ginagawa mo rito? Hindi siya pinansin ni Ramon. Naglakad ito ng diretso papunta sa entablado. Kinuha nito ang isa pang mikropono. Tumingin ito sa audience, sa mga kamera, at sa wakas, kay Lulu. Sa kanyang mga mata, nakita ni Lulu ang 8 taon ng pagsisisi. Ang pangalan ko ay Ramon Alcantara. Malakas niyang sabi. At ako ang pinakamalaking kasinungalingan sa kwentong ito. Isang malaking, ha? Ang narinig mula sa mga tao. Maging si Lulu ay natigilan. Sa loob ng maraming taon, nanahimik ako. Patuloy ni Ramon. Hinayaan kong kontrolin ng aking ina ang buhay ko, ang desisyon ko, at ang pagsasama namin ni Lulu. Ang pananahimik ko ang sumira sa kanya. At ngayon, ako rin ang magbabalik ng dangal na ninakaw sa kanya. Itinaas niya ang isang maliit na remote. Ang video na napanood ninyo ay isang kasinungalingan. Ipinindot niya ang remote. Sa malaking screen sa likod ng entablado, lumabas ang orihinal na CCTV footage.
Malinaw na malinaw ang simpleng pagtapik lang ni Elias sa balikat ni Lulu. Walang yakap, walang halik. Sunod niyang pinatugtog ang isang audio recording. Ang boses ni Doña Graciela ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Gawan mo ng paraan. I-edit mo. Gawin mong mukhang may relasyon sila. Kahit anong gawin mo, basta masira siya. Namutla si Doña Graciela na parang isang papel. Hindi totoo yan, gawa-gawa lang yan. Mayroon pa, Mami, sabi ni Ramon. Ang boses ay malamig. Isinaksak niya ang isang USB sa laptop. Ang USB na ito ay galing kay Aling Soling. Ang katulong na bigla niyo na lang pinalayas. Maraming taon na ang nakalipas dahil may narinig siyang hindi dapat marinig. Lumabas sa screen ang mga dokumento, mga bank transfer, mga testimonya mula sa iba pang mga taong siniraan at sinira ni Doña Graciela sa mundo ng negosyo gamit ang parehong maruming taktika. Ang buong hall ay napuno ng bulungan na naging isang malakas na ingay. Si Doña Graciela, na dati sentro ng atensyon, ay tila isang kriminal na nalantad sa liwanag. Ramon, anak, paano mo nagawa sa akin to? Umiiyak na, sabi niya. Tumingin si Ramon sa kanyang ina. Walang galit, tanging lungkot. Ginawa ko po ito para sa inyo, Mami. Para matigil na ang kasamaan niyo. At ginawa ko ito para sa kanila. Tumingin siya kay Lulu. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lulu, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa kaduwagan ko. Patawarin mo ako dahil hindi kita naipaglaban. Pagkatapos, bumaling siya sa mga kamera, sa mga anak ko, Marco at Maya. Patawarin niyo si Papa. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga pulis na tinawagan na pala ni Elias ay papalapit na kay Doña Graciela, lumapit si Elias kay Lulu. Ang mga kamera ay kumukuha ng litrato, ang mga reporter ay nagsisigawan, pero para kay Lulu, ang mundo ay biglang tumahimik. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Ang init nito ay gumapang sa kanyang buong katawan. Tinataboy ang lahat ng lamig. Ibinulong niya sa kanyang tenga ang mga salitang hinding-hindi niya malilimutan. Hindi ka nila kayang sirain dahil alam mong bumangon ng mag-isa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng media ay unti-unting humupa na pinalitan ng mga headline tungkol sa kasong isinampal laban kay Doña Graciela Alcantara. Sa tulong ng mga ebidensyang inilabas ni Ramon at ng testimonya ng iba pang mga biktima, nahatulan siya. Ang kapangyarihang inabuso niya ay siya ring nagpabagsak sa kanya. Ang mansyon ng mga Alcantara ay nabalot ng kahihiyan at katahimikan. Sa korte, ibinigay kay Lulu ang buo at solong karapatan sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Walang pagtutol mula kay Ramon. Sa katunayan, siya pa mismo ang sumuporta sa desisyon. Bago ito umalis papuntang ibang bansa para magsimula ng bagong buhay, malayo sa anino ng kanyang ina, nagkita sila sa huling pagkakataon sa isang maliit na parke. Aalis na ako, Lulu, sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ito na siguro ang tama, para sa akin at para sa inyo. Mag-iingat ka, Ramon, sagot lang ni Lulu. Wala nang galit sa kanyang puso. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos ng isang kabanata. Lulu, sabi ni Ramon, at sa wakas ay tumingin ito sa kanyang mga mata. Sana maging masaya ka. Karapat-dapat ka. Tumango si Lulu. Magiging masaya ako. At totoo iyon. Ang kusina liwanag ay muling bumangon mula sa abo. Mas matatag at mas maningning kaysa dati. Ang kwento ni Lulu ay naging simbolo ng katatagan para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga kababaihan. Ang mga tindahan nila ay laging puno. Sa isang malaking awards night para sa mga negosyo, tinanggap nila ang parangal bilang Most Inspiring Brand of the Year. Nakatayo sina Lulu at Elias sa entablado. Hawak ang isang trophy na salamin. Ang ilaw mula sa spotlight ay tumatama dito.
Kumikinang. Ang liwanag na ito, sabi ni Lulu sa kanyang acceptance speech, hawak ang mikropono, ay hindi lang para sa aming kumpanya. Ito po ay para sa bawat isa na minsan nang nadapa, na minsan nang nawala ng pag-asa, pero piniling bumangon at lumaban. Para po ito sa inyo. Sa audience, masigabong pumapalakpak ang kanyang dalawang anak, kasama si Tia Soling na lumuluha sa tuwa. Ang relasyon nila ni Elias ay namukadkad sa sarili nitong panahon. Walang pilitan, walang madramang deklarasyon. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay, sa paghahatid nito sa kanya pauwi gabi-gabi, sa pag-aalala nito kung kumain na ba siya, sa paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, huminto si Elias. "Lulu," sabi nito, hinawakan ng kanyang mga kamay. "Noong una, ang hinahanap ko lang ay ang lasa ng pandesal ng lola mo. Pero habang tumatagal, iba na ang hinahanap ko." "Ano yon?" tanong ni Lulu. Ang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. "Ang makita kang nakangiti araw-araw," sagot ni Elias. "Gusto kong maging parte ng buhay mo. Hindi lang bilang business partner, kung papayagan mo ako." Hindi na kailangan ng salita. Ang ngiti ni Lulu ang naging sagot. Isang nangiti na totoo, malaya, at puno ng pagmamahal. Ang huling eksena ng kanilang kwento ay hindi naganap sa isang engranding lugar o sa isang malaking selebrasyon. Naganap ito sa isang ordinaryong linggo ng umaga, sa bagong bahay na tinutuluyan nila. Isang bahay na simple pero puno ng init. Sa kusina, sabay-sabay silang apat na nagmamasa ng harina. Si Elias, na tinuturuan si Marco kung paano maging perpekto ang pagmasa. Si Maya na tumatawa habang nilalagyan ng harina ang ilong ni Lulu. Ang amoy ng bagong lutong bunryo pandesal ay kumakalat sa buong kabahayan. Napahinto si Lulu sa kanyang ginagawa. Pinanood niya ang tatlong pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang kanyang pamilya. Isang pamilya na binuo hindi ng dugo o ng apelyido, kundi ng pagmamahal, respeto, at pagtanggap. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa itaas ng kanilang gate, nakasabit ang isang maliit na karatulang kahoy na may nakaukit na logo ng kanilang panaderya. Kusina liwanag, napangiti siya. Naintindihan niya ngayon. Ang liwanag ay hindi isang lugar na hinahanap. Ito ay isang bagay na nililikha. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang kadiliman, natagpuan na niya ang liwanag sa loob mismo ng kanyang sarili.